Yan ang sinabi ni US President Joe Biden sa kanyang State of the Union address kung saan nagsalita siya tungkol sa China. Tingin ng ilang eksperto, may epekto rin yan sa Pilipinas, lalo't kaalyansa ng bansa ang Amerika at China. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa kanyang ikalawang State of the Union address sa bahagi na may kinalaman sa China marahil pinaka-maapektuhan ang mga Pilipino. Mga pahayag na iniusal, ilang araw matapos pabagsakin ng US Air Force ang anilay spy balloon ng China na tumawid sa Alaska papuntang Atlantic Ocean. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Sinabi ito ni Biden habang pinagmamalaki ang pag-iinvest ng Amerika sa modernisasyon ng militar nito. Kompetisyon daw at hindi sigalot ang hanap nila. And I may, in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominated. Binanggit din ni Biden ang pag-i-invest at pakikipagtulungan ng Amerika sa mga kaalyado nito. America's rallying the world to meet those challenges. Allies are stepping up, spending more and doing more. Look, the bridges we're forming between partners in the Pacific and those in the Atlantic. Umani ng standing ovation ang pagmamalaki ni Biden sa kapangyarihan ng Amerika. And those who bet against America are learning how wrong they are. It's never, ever been a good bet to bet against America. Never. Ang matatapang na pahayag ni Biden patungkol sa China, makahulugan hindi lamang sa mga Amerikano, kundi maging sa atin dito sa Pilipinas. Ayon kay International Studies Professor Renato De Castro. So sinasabi sa atin, makikipagkompetensya sila sa China at sa pagkukompetensya nila, aasa sila sa mga bansang alyado nila katulad ng Pilipinas. Ang State of the Union address ni Biden kasunod lang ng pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin III at sa pagpayag ng Pilipinas na gamitin ng Amerika ang mas marami pang military facilities sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Malaking bagay ito sa Amerika dahil sa nauna ring sinabi ni Biden na depensahan ng Taiwan kung atakihin ito ng China. Kalapit lang ng Pilipinas ang Taiwan, kaya ang Amerika muling pinaiigting ang alyansa nito sa mga bansa sa rehiyon. Isang kahulugan doon, of course, yung talagang importansya na binibigay nila sa mga alyadong bansa. No? Ang pinararating nila sa atin, no? Lalo na sa Pilipinas, Japan, South Korea, nandito ang Amerika, pero maganda rin siguro magkaroon kayo ng ugnayan. Pero sa gitna nito, hindi naman kaya maipit ang Pilipinas sa dalawang nag-uumpugang bato. Sabi ni De Castro, magagamit din natin ang ating natatanging posisyon bilang kaalyado ng Amerika at kaibigan ng China. Lalo na kung magkakaroon talaga ng malaking armed confrontation, lalo na sa Taiwan, tingnan lang natin ang mapa, napakalapit natin. Kaya whether we are an ally of the United States or not, whether we allow the Americans to have greater access do sa tinatawag nating EDCA sites, we would of course be affected. Pero dapat din daw isipin, politiko rin si Biden. Kaya mainam daw na pag-aralan din ang mga salitang binibitiwan nito. President Biden is acting like the President of the United States, a statesman to the world. At the same time, politiko rin siya. Ibig sabihin rin ito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.